Tunay pong kahanga-hanga ang Panginoon. Palakpakan natin ang kabutihan niya. Talagang napaka-bait sa atin ang Panginoon. Tayo'y nabubuhay pa sa umagang ito. Tayo po ay binigyan niya ng makakain at binigyan niya ng lakas at mga kakayahan na makaparito. Napakarami pong sagabal ng isang mapayapa, tahimik at masayang buhay. At isa dyan ay ang ating mga kaaway o yung mga taong iniisip natin ay kaaway natin. Ang mga masasamang tao ay maraming kaaway, subalit pati po mabubuti at makadiyos na tao ay marami ring kaaway. Ang Panginoong Hesus nga po ay maraming ng away sa Kanya. Anong dapat natin gawin kung tayo po ay naliligid ng aaway sa atin, lalong-lalo ng mga lihim na kaaway? Ano pong maaari natin gawin para magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng katotohanan na hindi lahat ng tao ay natutuwa sa atin at maaring meron pang nag-iisip at nagbabalak ng masama laban sa atin. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, When Threatened by Enemies. Kung tayo ay pinagbabantaan ng mga kalaban, at hahanguin po ito sa 3 Salmo. Panginoong Diyos, salamat po. Salamat sa pag-iingat niyo sa amin. Isa pong himala na kami narito para sumamba sa inyo. Marami kaming dinaanan ng panganib, maaring alam man namin o hindi. Subalit kayo ay naging mabuti, naging mapagtanggol kayo sa amin. Salamat po sa pahirap na buhay at dinagdagan niyo pa kami ng isa na namang araw ng buhay. Salamat sa tinatamasa naming ligaya, mga kasiyahan. Salamat din sa inyong mga pagtutuwid. At salamat sa lakas na ibinibigay niyo sa pagharap namin sa mga pagsubok, sa mga hirap, at sa mga suliranin. Kayo ang tunay na dapat pasalamatan, Panginoon, at walang iba. Sa sandaling ito, humihingi po kami, Lord, na payapain niyo po kami. Kung meron man kaming inaalala, iniisip na maaaring makahadlang, para kami lubos na makapagtuon ng pansin sa inyo. Ang lahat ng ito iniwawak namin sa paanan ng iyong anak na si Jesus. Napasasakop kami, Panginoon, at isinusuko din namin sa iyo ang anumang mga uri ng pag-iisip na hindi ka nais-nais at hindi ka igaya-gaya sa inyo. At kalinsabay niyan, Panginoon, humihingi po kami ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, paglilinis sa aming mga karumihan. Hugasan niyo po kami ng dugo ni Kristo at nang sa gayon maging malinis kaming haharap sa inyo. At kami maging marapat na tumanggap ng inyong mga pagtuturo, ng inyong kaliwanagan, ng inyong pagtutuwid, pagpapagaling, at ng inyong mga iba't iba pang pagpapala. Nawa ang aming mga alalahanin ay pawiin mo, Panginoon. Palakasin mo po ang aming mga katawan. Kung may mga kasama kami na sumasamba, na may mga dinaramdam, bigyan mo, Panginoon, ng ginhawa at kung mamarapatin mo ng isang lubos at ganap na kagalingan. At nawa ang iyong salita maging pagpapala sa amin, pagkain ng aming espiritu, linaw at liwanag ng aming mata. At nawa, habang pinagpapala mo kami, kami rin maging daluyan ng pagpapala nyo at maging pagpapala kami sa iba. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Inihahain namin ang puso namin na tila mga sisidlang walang laman para kayo ang pumuno nito, Panginoon. We lift up our hearts to you like empty cups. May you fill us with your power and glory and wisdom. And Lord, as you dispense blessing to us, may we become dispensers of blessings to others as well. Lead us unto your righteousness. Be our speaker. Kayo po ang maging tanging tagapagsalita namin. Gamitin nyo lang po ang inyong lingkod na inyong tungtungan at maitaas po namin kayo. Magsalita po kayong may kapangyarihan at hanguin kami sa aming mga kamangmangan. Turuan niyo po kami, Panginoon. Aming Ama sa langit, ito pong dalangin namin. Sa ngalan ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. When threatened by enemies, what do we do? One of that is we read, we understand, and we remember Psalm chapter 3. Atin pong basahin ang Psalm chapter 3, verses 1 up to 8. O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying to me, God will not deliver him. But you are a shield around me, O Lord. You bestow glory on me and lift up my head. To the Lord I cry aloud, and he answers me from his holy hill. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear the tens of thousands drawn up against me on every side. Arise, O Lord, deliver me. O my God, strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessings be on your people. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita.
Ano po ba ang mga suliranin? What are the problems that many people face every day? At ito po ay sinuri ng Psalm 3:1-2 at basahin natin ngayong isa-isa para namnamin naman ang mga bahagi ng pangkalahatan na binasa natin. O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. So what are the problems that we see here? Enemies. Nagkaroon na po ba kayo? Meron po ba kayo? O magkakaroon ng mga kaaway? Ito ay pinag-usapan na dito sa Psalm chapter 3. Maraming mga kaaway ang sumulat ng salmong ito. At ano pa po ang kanyang kaaway? Discouragement. Panghihina ng loob, pangsisira ng loob galing sa ibang tao. Sabi nila, hindi naman ililigtas yan ng Diyos, hindi yan tutulungan ng Diyos. At maraming mga tao, bagamat hindi sila yung ating kalaban, pero matutuwa silang makita na tayo ay sirain ng iba at pabayaan ng Diyos. Kaya, sabi sa Psalm 3:5-6, I lie down and sleep, I wake again because the Lord sustains me. It is the Lord who sustains me, not myself. Who sustains you? Alam na alam po natin ang sagot dyan. The Lord sustains us. But do we know it all the time? Alam po ba natin ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin? Siya ang nag-iingat sa atin at siya ang lagi na nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas? Kung alam natin yon, hindi tayo panghihinaan ng loob. Hindi tayo masisiraan ng loob. Kaya lang, bagamat yan ay totoo, that it is the Lord who sustains us, many times we forget that. And we think our husband sustains us, our wife sustains us, our children sustain us. We think that our job sustains us, the economy sustains us, politicians sustain us, benefactors sustain us. So what happens? We become insecure. Pagka tayo po ay umasa sa tao at inisip nating tao ang naaasahan at dapat asahan, madalas tayo talagang dapat matakot at panghinaan ng loob. Sapagkat ang tao ay tulad lang nating mahina. Ang tao ay nakalilimot, ang tao ay maaring tumalikod sa atin at magtaksil. Pero pag sinabing, it is the Lord who sustains me, how can you afford to be afraid? At ang sabi, I will not fear the tens of thousands, sa verse 6, drawn up against me on every side. Why? Because the Lord sustains me and I decide not to be afraid. Sabi niya, I will not fear. Pag sinabi po natin I will not, the will is involved. It means it is my firm decision not to be afraid. Ang pagiging matatakotin po at ang takot ay isang pasya na ginagawa natin. Nagpapasya tayong matakot. Kaya yung mga bumibili ng ticket sa mga horror movies, tumutugtog pa lang ng natatakot na. Kasi bumili ka nga ng ticket kasi nagpasya kang matakot eh. Bibili ka ng ticket doon sa mga karnabal na may mga nakakatakot sa loob, may konting dilim pa lang at kayong magkakasama, kapit-kapit. Kahit alam mong artista lamang yung bangkay doon sa loob ng ataol, natatakot ka naman. Why? Because you have already decided to be afraid just by purchasing the ticket. You have already decided, I like to be afraid. Kaya madali kang takutin. Eh kung hindi ka matatakutin, sabi mo, bibili ko nito at talagang sisirain ko itong negosyo na to. Tatakutin mo pa ngayon yung mga artista doon sa loob. Pag may lumipad, bigla mong hahampasin. Eh di sila ngayon ang natakot sa'yo. Ano pong kinatatakutan nyo? Isang bagay lang yan, mga kapatid. Kasi nagpasya kayong matakot eh. Kaya ang sabi dito, I will not fear. Why? Because it is the Lord who sustains me. Yung mga iba, ngayon, umugong lang ng konti ang alon, takot na, ay baka merong tidal wave. Baka merong ganito. Mabuting mag-ingat, pero kung lagi tayong matatakot, pagka pumunta ka sabi, mabuti tayo nasa itaas ng building para may tidal wave, hindi tayo abutan. Pero pag naman na sunog yung building, ikaw ang pinakamalayo ang talon. Sabi mo, mabuti yata doon sa may ilalim para pagka may sunog, makakatakas tayo. Pag naman lumindol at gumuho yan, isang linggo ng hukayan, di ka pa nararating. So, saan ka talaga pupunta? Sabi mo, the Lord sustains me. My safety is the embrace of the Lord and, of course, the wisdom that comes from the Lord. Kaya ginagamit natin ng runong na binibigay ng Diyos at matapos na marating na natin yung pinakapwedeng marating, magawa ang pinakapwedeng gawang preparasyon para tayo maging ligtas, ay matutulog na tayo ng payapa.
ipasa sa Diyos na natin, matapos na nagawa na natin lahat ng humanly possible to do to ensure our safety. So these are problems, enemies, discouragement, and another problem is trouble. Maraming suliranin ng tao, therefore there is lack of peace, therefore there is fear. At dahil maraming suliranin, anong tunay na problema? How to rest peacefully. How to lie down and sleep and wake up securely. Problema po ito ng maraming tao, kaya merong malaking industriya ng mga kandado ng pinto, mga rehas, mga security guards, mga alarms, dahil problema yan ng maraming tao. Gaano karaming taong matutulog ng may barel sa ilalim ng unan, o merong napakahabang sundang o kris sa paanan ng kama, o kahit malang martilyo o screwdriver may hawak, matutulog na lang kasi maraming panganib sa paligid. It is a problem how to rest peacefully. But more than that, the problem is how to overcome fear. Isa sa mga pinakamadalas banggitin ng Panginoon na pangungusap ng Panginoong Jesus sa New Testament, do not fear. Fear not. Pag sinabi niyang do not fear, therefore, fear pala is something we can decide to do or not to do. Inuutos kasi. Imposible namang mag-utos ang Panginoon ng isang bagay na hindi pala natin kayang gawin. Kaya pag sabi niyang huwag kayong matakot, pwede pala tayong huwag matakot. Kaya dapat maalis yan. So among the other things we have said, what is really the answer to all of these problems? Psalm 3:3-4 gives us the answer. But you are a shield around me. O Lord, you bestow glory on me and lift up my head. To the Lord I cry aloud, and He answers me from His holy hill. Kalasag daw na natin ang Panginoon. So ano ang solusyon? Mga kapatid, ano pong kinakatakutan nyo? Ano po ang nagpapanervyo sa atin? Ano ang nagpapasira at nagpapahina ng ating loob? Ano man yon, ano po ang solusyon? Is the Lord. The Lord is the answer to all of these problems. So what should we do when we are afraid? Remember the Lord. It is important to remember the Lord, that the Lord is our protector, shield daw. Alam niyo po yung kalasag, isang side nyo lang naman ang natatakpan nun eh. Kung gusto nyo dalawang side, dalawang hawak nyo dapat nakalasag. Kung gusto nyo all sides, apat dapat ang kamay nyo para matakpan nyo ang buong katawan. Pero ang sabi, the Lord is a shield around me. So hindi lang sa harap, hindi lang sa tagiliran, hindi lang sa likod, sa buong paligid ko, ang Panginoon ang aking proteksyon. That the Lord is protector, and not only that, that the Lord lifts His people up, and not only that, that the Lord also gives glory to His people. Listen everyone, scared people actually just forget the Lord. Yun lang. Tuwing natatakot tayo, may nangyari. Nalimutan natin ang Diyos. Yun lang, wala nang iba. Kasi kahit maalala nyo yung problema, naaalala nyo rin ang Diyos. May problema ba na mas malaki kaysa Diyos? May tidal wave ba na mas malaki kaysa Diyos? May lindol ba na mas malakas kaysa sa Diyos? May apoy ba na mas mainit kaysa sa nilikha ng Diyos na init? Meron bang tanong na hindi kayang sagutin ng Diyos? Mga kapatid, basta tayo nagdududa, basta tayo nanghihina, basta tayo natatakot, tatandaan nyo po, isa lang ang tunay na nangyari at ito lang ang tunay na problema, nalimutan natin ang Diyos. We forget God. So what do? We remember the Lord and we call on the Lord. May problema pala tayo, may panghihina pala tayo, mayroon pala tayong kinakatakutan. So anong dapat gawin? Alalahanin ng Diyos at manalangin. Because He answers His people's prayers according to Psalm 3:3-4. To the Lord I cry aloud and He answers me from His holy hill. And Psalm 3:7 says, Arise, O Lord, deliver me, O my God. Strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. So God's people can call on Him, and what's more important here is to ask God to do the fighting for you. Hindi sinabi ng panalangin na, Lord, palakasin mo pong bisig ko para pag may sinuntok ako, wasak ang mukha. Hindi sinabing, pagalingin niyo po ako para ganito, para ganyan na akong gagawa ng lahat ng aking gyera. Ang sabi niya, O Lord, arise! Kayo po ang tumayo, kayo pong tumindig para sa akin. Kayo po ang magligtas sa akin. Kayo po ang siyang magpataw ng dapat gawin sa aking mga kalaban.
At yan po bang klase ng panalangin na naidiringgin ng Diyos? Yes. Because the Lord said, vengeance is mine. I will repay. Huwag daw po tayong gagawa ng masama laban sa masama. Dahil pareho na lang tayong masama. Ang pinagkaiba lang, nauna sila. Pero sumunod din tayo. Di pareho lang. Ang sabi ng Panginoon, isumbong niyo sa akin ng inyong mga kaaway. At ako ang kikilos. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, hindi lang naman kung nagsumbong tayo, gagawin na nga niya ang ipinagagawa natin. Kasi una, susuriin muna niya tayo. Ba't ka ba kayo nakipag-away? Ba't galit siya sa'yo? Ano ba ang problema mo? Baka may kasalanan ka rin. Kaya maganda po na sa Panginoon muna nagsusumbong kasi hindi lang siya nangungonsinte o kakampi agad. Susuriin ka muna niya at matikita mo ang iyong sarili. Ako naman pala ang may kasalanan kaya ako may kaaway Kaya po pag sinasabi natin, Lord, arise and fight for me, it's also as good as saying, Lord, but first, test me and try me. Baka naman po ako talaga itong may kasalanan, kaya nagkakagalit-galit ang mga tao laban sa akin. Kaya napakasarap sa Panginoon magsumbong, hindi katulad ng ating mga maraming magulang o maraming kamag-anak. Pag nagsumbong ka, bibilhin na agad yung sumbong mo, kakampi na agad sa'yo, kuyog na ang isang buong pamilya laban sa isang tao. Pati po sa mga Christians, kung minsan nakakalungkot na maobserbahan yan Kampi-kampi. Basta yung kapatid ko, napintasan mo. Basta yung kapatid ko, hindi mo tinulungan. Basta yung anak ko, hindi mo binigyan ng gusto niya o may sinabi ka laban sa kanya, galit na rin tayo. Galit ako sa'yo. Sa mga Christians po, dapat objective tayo. Tayo dapat ang unang nagtatanong sa mga kamag-anak natin. Bakit ka inaaway? Baka naman meron kang problema. Bakit ka hindi tinutulungan? Bakit hindi kayo magkasundo? Alam nga naman perfectly holy ka at perfectly evil yung kalaban mo. Tayo po mga Christians, hindi dapat konsentidor sa ating mga kamag-anak. Kailangan tulad ng Panginoon, itutuwid niya ang kanyang mga anak. Hindi lang basta kinakampihan. Kaya masarap pagsumbungan ng Panginoon kasi alam natin hindi tayo basta kukonsentihin. Itutuwid muna tayo. At kung tinimbang niya sa kanyang hukuman ang kasong ito at nakita niya talaga kung sino ang mga may sala, siya ang dapat magparusa. At tama naman kasi siya ang Diyos. Ano po ang nangyayari kung tayo ang nagpaparusa sa ating mga kalaban? Baka mamaya, pag nasaktan natin sila, gagantihan naman tayo ng mga kamag-anak din nila. At pag ginantihan tayo, yung mga kamag-anak natin, igaganti naman tayo. Hindi naman tapos-tapos, ubusan ng lahi. Kaya ayaw na ayaw ko sa mga magkakamag-anak yung kampi-kampi. Sobrang kampi-kampi. Ibig sabihin yan, hindi na tayo objective mag-isip. Kung mo anak mo, kung mo napintasan na pagkamalang bangkay, galit ka na agad, sa talagang mukhang bangkay. Hindi mo sabihin, anak, ayos-ayusin mong makeup at mukha kang bangkay. Hindi magagalit agad sa mga tao. Kailangan objective po tayo. Yan ang itinuturo sa atin ng Diyos. Sapagkat siya, pati mga propeta niya, itinutuwid niya kung mali. Pati mga anak niya, itinutuwid niya kung mali. Si Adan at si Eva nga, pinalaya sa paraiso dahil nagkamali. Kaya hindi tayo dapat na kampi-kampi. Walang mangyayari yan. Mahahati lang tayo ng mahahati. Meron po kayong kalaban, isumbong niyo sa Diyos. Huwag niyong suklian ng mali ang mali. Sapagkat pag mali na rin ang ginawa natin, hindi na rin natin kakampi ang Diyos. Pareho na lang tayong kalaban ng katuwiran ng Diyos. Ang sabi sa Psalm 3 verse 8, from the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. So what do? The answer? Seek the Lord's deliverance. Do not seek your relatives' deliverance. Do not seek other people's deliverance, but seek the Lord's deliverance. Kaya nga po pag kami mga nag-aaway, lumalaki Kasi pupunta yung tao sa kanyang mga supporters, hihingin niya yung kanilang support, tapos yung kalaban din niya, hihingi ng support doon sa kanyang mga kaibigan. Mamaya dumami na ng dumami ang nakasangkot sa gulong ito. At lalong-lalo kung sa church nangyari, nahati na yung church dahil nagkampi-kampi na. Huwag po tayong magkakampi-kampi. Pag sinasabi ng isang tao, huwag tayong pupunta sa event na yan kasi yung leader hindi ko gusto kasi meron kaming away ng leader na yan. Ba't kayo sasali? Bakit kayo magkakampi-kampi? Kailangan sabihin natin, ayusin natin ang away nyo, ayusin natin ang gulo nyo, hindi kakampihan kita, mag-walk out tayo, hindi tayo sisipot. Anong kakahilat na niyan? Division? Magkakagulo ang lahat. Sa pamilya rin, magkakampi kuminsan tong si kuya at si ate laban kay bunso, kuminsan din magkakampi si nanay and bunso laban kay tatay and panganay. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Kasi ang mga tao, pag nagkakampi-kampihan, lumalaki ang gulo. At syempre, ang gusto ni Satanas, gulo. Aalisin po natin sa habit natin yan. Seek the Lord's deliverance. And no doubt, peace will come into your life. Your enemies may continue to plot evil against you, but if you're not afraid of them,
and you don't do anything that will attract negative attention, and you leave it up to God, then you can sleep in peace. When threatened by danger, when threatened by trouble, by enemies and discouragement, remember the Lord. Siya ang tugon sa ating mga pangangailangan. Not the problem, not anything or anyone else, but the Lord. Si Pedro po, nasa bangka, ang Panginoon naglakad sa tubig. Natakot ang lahat. Sabi nila, multo, napagkama nilang multo ang Panginoon kasi ang dilim eh. Tsaka saan ka naman nakakita ng naglalakad sa tubig? Sabi ni Peter, Lord, marapatin niyo pong makapunta ako dyan sa inyo. Sabi naman ni Lord, sige, halika. Ito namang Peter, humakbang mula sa bangka patungo sa tubig. That's a giant step of faith. Yung first step niya, from the boat to the water. Pero ang bigger step was the other foot from the boat to the water. Then both feet were on the water. And what happened? We know the story. Nakapaglakad siya sa tubig, papalapit sa Panginoon. Habang sa Panginoon siya nakatingin, at ang Panginoon ang iniisip niya, nakakapaglakad siya sa tubig. Pero, naalala niya ang hangin, ang lakas nga pala ng hangin. Naalala niya ang alon, ang lakas nga pala ng alon. At naalala niyang tubig nga pala to. So, nung naalala niya yon, ano pong nangyari? Nag-umpisa siyang lumubog. Sabi niya, Lord, Lord, save me! At siya ay hinawakan ng Panginoon sa kamay at inahon siya doon sa tubig na lubog na siya. At sinabi niya, hangin kasing tiningnan mo eh. Alon kasing tiningnan mo eh. Lumubog ka tuloy. Tayo mga kapatid, saan tayo nakatingin? Tatandaan niyo po, pag pinanghihinaan tayo ng loob at natatakot tayo, nakatingin tayo dun sa problema, hindi tayo nakatingin dun sa solusyon ng problema natin na walang iba kundi ang Panginoon. Nakatingin tayo sa alon, nakatingin tayo sa hangin, hindi dun sa nagpapapayapa ng alon at hangin. Ano ba ang mga takot natin sa buhay? Kasi ang pinakamasidhi na pwedeng takot na yung takot mamatay. Pero kung namatay ka at nasa Diyos ka at pagdilat ng iyong matay kasama ka na ng Panginoon, sabi ni Paul, to die is gain. May konti tayo siyempreng takot, natural lang. Mostly it is fear of how we will die. Kaya iba, Lord, sana po kung mamamatay ako, yung pong nakahiga ako sa kama at sana po yung naka-make up ako. Yung payapa ako, tahimik. Yung nahiga lang ako, namatay na ako, yun na lang. Natatakot kasi tayo na masaksak, maipit ng electric fan, kainin ng pirana, malunod. Kaya tayo natatakot. Pero yung time between death and life is just a matter of a billionth of a second. Between life and death, sandaling-sandali. Paglipat mo, nasa Panginoon ka, hindi ko naman po sinasabi, ako hindi natatakot mamatay. Ayoko pa siyempre mamatay. Gusto ko pang mag-to live is Christ. Saka na mag-to die is gain. No? Pero kung talagang nag-to die is gain ka na, hindi na rin nakakatakot dahil nandun ang Panginoon, nauna na sa'yo. So kung ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang mamatay, at yung pala hindi naman talaga nakakatakot, ano pa ang nakakatakot na natira? Ang mahalaga lang po, to focus on the Lord. Siya na nagpapakain sa mga ibon, bagamat hindi sila nagsasaka. Siya na nagbibigay ng magagandang damit sa mga damo, kulay, hugis, bagamat hindi sila naghahabi ng mga tela at tumatahi ng damit. Siya na maibigin maging sa mga ibon, ay higit na maibigin sa ating mga taong nilikha niya sa kanyang wangis. So, anong takot ang dapat nating payagan na magtira sa ating puso? Wala. Pero meron pong isa. Dapat meron tayong banal na takot sa Diyos. At kung tayo ay may takot sa Diyos, wala na tayong dapat katakutan pa. Pero pag hindi tayo natatakot sa Diyos, dapat lahat talaga katakutan natin, lalong-lalo na ang Diyos. So kung matatakot din lang tayo, mamili kayo. Huwag kayong matakot sa momo. Huwag kayong matakot sa masasamang espiritu. Pinapalayas lang yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Huwag kayong matakot sa hangin. Sabi ni Lord, sa hangin at bagyo, pumayapa ka at pumayapa ang hangin at bagyo. Sa Diyos tayo matakot. Pero hindi yung takot na nanginginig sa takot, na iwas ka dahil takot na takot ka. Kundi yung may banal kang takot, meron tayong pangingimi sa kanyang kabanalan, meron tayong pag-iwas na siya ay mapasakitan natin at siya ay magagalit sa ating mga kasalanan. Remember that the Lord protects. And remember to seek protection, not only during actual times of trouble, but also before it. Ano pong ibig sabihin natin? Huwag lang kayong humanap ng proteksyon pag nandyan na yung panganib. Kundi bago dumating pa lang ang panganib, tayo'y nabubuhay na sa kabutihan
kaya tayo may protection na. How do you prevent disasters from coming to your life? Live righteously. And when we are very righteous and still difficult things happen, baka katulad ni Job, pinayagan ng Panginoon dahil isang banal na pagsubok. Pero bihirang-bihira naman sa atin ang dadaan sa pagsubok. Kadalasan palo. Kaya nahihirapan tayo, palo yan, hindi pagsubok. Ang sinusubok lang yung mga banal. Tatandaan nyo yon, yung banal na banal tulad ni Job. Ngayon, kung kayo nagdusa dahil may kasalanan, sabi nyo, pagsubok, hindi. Palo yan. At salamat na tayo pinapalo. Nakaka-nervyos naman, akala mo anak ka ng Diyos, ang dami mo nang ginagawang mali, hindi ka malang napapalo, baka hindi ka anak. Mas nakaka-nervyos yun. Kaya mga anak po ng Diyos, pag gumagawa tayo ng mali, tapos napapalo, bagamat masakit, mahabdi, makirot, pero sasabihin nyo pa rin, thank you Lord, isang patunay na anak nyo nga ako. Kasi anak ng kapitbahay nyo, pag gumagawa naman ng mali, di nyo naman pinapalo, di ba? Kasi hindi nyo anak. Pero anak natin, pinapalo natin. Salamat sa Panginoon. Live righteously to merit protection. 2 Timothy 2:22, pursue righteousness. So remember the Lord before trouble comes. And once you are delivered by the Lord, remember the Lord after deliverance from it. In other words, be thankful, be grateful. Pagka po tayo matanawin ng utang na loob, mapagsukli tayo ng kabutihan ng Diyos at tayo mapagpasalamat, para na rin nating inilagay ang ating sarili under protection sa darating na mga susunod pang mga hirap. Pero kung tayo walang pagpapasalamat man lang, di man lang natin tinatanaw ang kabutihan ng Diyos, baka tayo makaranas uli ng mga pahirap para maalala na naman natin siya. So unahan na natin, alalahanin na lang natin lagi ang Diyos. Para hindi na tayo kailangang paalalahanan pa ng mga pagsubok. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. What else do? We remember the Lord because the Lord protects, and we remember that the Lord lifts up. Tayo po ba, kuminsan parang pakiramdam natin, ang baba-baba natin, parang hindi na tayo ginagalang ng iba, wala na tayong luwalhati, ni kapraso, ni katiting, na tayo ay dinudusta-dusta, nakakalimutan, hindi pinapansin. It is remember that it is the Lord who lifts up. So, be lifted up by lifting others up. That's important. Gusto nyo na tayo ay iangat ng Panginoon, unahan na natin yon, iangat natin ang iba. Build each other up, because when you build each other up, you also get lifted up. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. Pagka po tayo may taong itinataas na pilit, napapataas na rin tayo. Subukan nyo, meron kayong gustong iakyat sa kisame. Siguradong habang inaakyat nyo yun, napapaakyat din kayo. Tumataas din kayo eh. Gagawa kayo ng paraan kasi para tumaas yun eh. Pero pag may ibinababa kayo, halimbawa meron kayong gustong dalhin sa kaila-ilaliman ng balon, lumulusong din kayo, kasama rin kayong bumababa. Pag may itaong ipinakakadiin-diin mo sa putik at pinakadiin-diin mo, pati ikaw napapayuko at napapadiin na rin. Kaya kung ano po ang trato natin sa ating kapwa, nangyayari din yun sa atin. So many people say, I am not honored enough by others. But you may not be honoring others also. Kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, siyang bumabalik sa atin. So lagi nating itaas ang ating kapwa, sila bigyan ng dangal, igalang, at yun din ang mangyayari sa atin. Remember that the Lord gives glory. So be positioned to receive glory by giving glory to people when they deserve it and giving glory to God all the time. Tatandaan po natin, ano man ang ginagawa sa ating kapwa, yun ang nangyayari sa atin. Sapagkat ang Panginoon na nagbabalik. Matthew 25:40, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. So Matthew 7:12 makes it very clear, do to others what you would have them do to you. So, marami pong nananakot sa inyo. Baka naman marami na rin tayong tinakot kasi. Maraming panganib na nanggagaling sa iba't ibang sektor. Baka tayo man ay naging panganib na rin laban sa ibang tao. Kaya bumabalik. Kaya dapat po natin laging sinasariwa ang ating nakaraan, binabalik-balikan, maging ating mga naging mga pagkakamali, sapagkat yun lang ang paraan para mabunot natin ang mga ugat na pinagmumulan ng maraming mga pahirap sa buhay natin ngayon. So dapat tayong magbalik ang Panginoon na nagbabalik. Matthew 25:40, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. So Matthew 7:12 makes it very clear, do to others
what you would have them do to you. So, marami pong nananakot sa inyo. Baka naman marami na rin tayong tinakot kasi. Maraming panganib na nanggagaling sa iba't ibang sektor. Baka tayo man ay naging panganib na rin laban sa ibang tao. Kaya bumabalik. Kaya dapat po natin laging sinasariwa ang ating nakaraan, binabalik-balikan, maging ating naging mga pagkakamali, sapagkat yun lang ang paraan para mabunot natin ang mga ugat na pinagmumulan ng maraming mga pahirap sa buhay natin ngayon. So dapat tayong magbalik sa nakaraan. Marami ba akong kinagalitan? Marami ba akong sinamaan ng loob? Marami ba akong pinagbantaan? Marami ba akong ninakawan, inagawan, dinaya? Sapagkat lahat ay bumabalik. Kaya kung minsan hindi mo na masuri, bakit ba ako ninenervyos? Wala namang kadahi-dahilan. Bakit ako hindi makatulog? Baka marami tayong atraso sa ating kapwa, atraso sa Diyos, at atraso maging sa ating sarili. Kaya walang balance. Are you having difficulty sleeping in peace? Sabi po sa Psalm 3:5, at iminumungkahi ko po na ito ay ating sauluhin, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Matutulog ako at babangon akong muli dahil ang Panginoon ang mag-iingat sa akin. At kung sa walang hanggang karunungan ng Panginoon ay minabuti niyang di na ako bumangon pa at bumangon naman ako sa kanyang presensya, di salamat pa rin lalo. Kaya mga Kristiyano po dapat, kung natatakot man tayo, dapat sandaling-sandali lang. Dahil nakalimot lang tayo sa Diyos. Pero nung natakot tayo, sabi natin, teka, nakalimot ako sa Diyos, aalalahanin ko kung sino ang Diyos at mawawala na yung takot natin. Sapagkat siya'y makapangyarihan, siya'y maibigin at gusto niya tayong ipagtanggol mula sa mga masasama. Pag tumatagal ang nerbiyos, ibig sabihin matagal din na limot natin ang Diyos. Pag matagal na hindi mapagkatulog, matagal din na hindi nagkakaroon ng puwang yung kapayapaan na iniaalok naman ng Diyos ng walang bayad. Remember that no enemy is bigger than our friend, the Lord Jesus Christ. Meron akong enemy, pero meron akong friend. And my friend is bigger than my enemy. So who can you fear? Fear God, so you have no one else and nothing else to fear. And then let God deal with your enemies. Sa Diyos natin isumbong. Hindi sa nanay at tatay na laging kakampihan lang tayo, pati tuloy ang mga sungay natin lalong humahaba. Hindi isusumbong lamang sa mga kakampi natin lagi dahil nakukonsinti lang tayo na maging self-righteous, mag-isip na laging tayo ang tama at mali ang ating kalaban. And then deal with enemies that you yourself have made. Baka naman talagang dapat tayong pumunta sa Kanya, makipagkasundo, humingi ng tawad, makipagpatawaran, magbayad ng mga utang to restore that which we have destroyed so that our enemies will now become our friends. And remember this, the best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yung kaaway na nasampal mo, hindi ka nanalo nun. Magpapalakas lang yun. Pag galing nun, sasampalin ka rin. Yung kaaway na napatay mo siya, babalik ka ng mga anak nun at mga apo. Kung hindi man ikaw, mga anak at apo mo rin. Yung kaaway na natakasan mo, habang panahon ay multo ng buhay mo. Dahil ting nakikita mo siya, parang siya yata yun, iwas ka ng iwas, tago ka ng tago. Di kawawa ka naman. Isang paraan lang ang tunay na paggapi sa isang kalaban at yan ay gawin mo siyang kaibigan. Kung nung araw yung kalaban mo, pag may kotse, nakita ka sa kalsada, gusto kang sagasaan, ngayong kaibigan mo na, hihintuan ka, sakay na. Dahil kaibigan mo Kung nung araw yun pag may palakul nakita ka, papalakulin ka, ngayon sasabihin, kailangan mo ba ng palakul ko? Ipagsisibak kita ng kahoy. So, makipagkaibigan tayo, ibas makipaglaban. Lalong-lalo sa mga magkakasama sa opisina, makipagkaibigan kayo, yung sales at accounting, magkasundo nga kayo. Lagi na lang may adversarial relationship yung mga nasa sales at nandun sa finance at nasa accounting. Lagi dapat natin kasundo ang mga kasama natin kasi pwedeng nilang gawing miserable ang ating buhay. Ba't naman natin gagawin yun? Pwede namang pampasaganda sila ng ating buhay. Makipagkaibigan. The best way to beat an enemy is to make him a friend. Sino po ang dapat niyong kaibiganin? Kahit tayo kuminsan may edad na, pwede pa. Kung nakasanayan nyo na, nakalaban nyo si ganun, kalaban nyo si ganyan, tama na yan, nasa Panginoon na tayo Kailangan makipagkasundo tayo sa mga tao. Kung hindi man natin sila pakinabangan, pakinabangan naman nila tayo, sinong natuwa, di ang Diyos. And stop making enemies. Kuminsan dahil sa ating katabilan na, yung hindi natin kaaway, nagiging kaaway natin.
Sa ating pagiging pakialamero at pakialamera, yung dating taong hindi tayo pinapansin, ngayon galit naman sa atin. Sa ating kung misang pagiging sobrang makasarili, likha tayo ng likha ng mga kaaway. Stop that. Life is too short to make enemies. Because we should be making friends with people. Pati nga ang Panginoon ano bang ginawa ng Panginoon Hindi naman niya kailangan gawin. Ginawa nga niya. Bumaba mula langit, pumunta sa lupa, at nakipagkaibigan sa atin. Sabi niya, now, you can call me my friend. I will call you my friends. Kung ang Diyos nakikipagkaibigan, tayo pang hindi makipagkaibigan, kaya dapat po tayong makipagkasundo. Hindi natin alam, kaya pala tayo kumisa hindi makatulog, sobrang mga negative thoughts ang nanggagaling mula doon, mula dyan, dahil sa mga taong galit sa atin, kaya tuloy tayo binabagabag nun. Magkalayo nga ang ating mga katawan, pero yung mga espiritu natin, nagbo-boxing, nagsasampalan, nagsasabunutan yung mga espiritu natin, kaya tuloy tayo, ay pagod na pagod, hindi naman natin alam kung bakit. Bakit ba nakahiga ako, hindi ako makatulog? Wala naman akong ginawa, ang feeling ko, pagod ako. Yung pala, nakikipag-wrestling ang espiritu nyo sa espiritu ng iba. Alam niyo po bang nangyayari yun? Our battle is not against flesh and blood, but against spirits, against principalities in the air. And people, because they were created in God's image, also have spirits. Siguro na, intindihan niyo pong ibig ko sabihin, nakikipagkamay ka, pero nagbo-boxing ang mga espiritu nyo. Kung minsan, nakikipagbeso-beso ka, pero nagsasabunutan kayo. Yun ang totoo. Inaalok mo siya ng kape, pero ang sinasabi ng espiritu mo, lason, inumin mo itong lason. Alam nyo yun na meron tayong dalawang pagkatao. Kaya kailangan para wala tayong sakit, yung totoo sa physical, totoo rin sa spiritual. Kasi pag yung physical, nakangiti, pero yung spiritual, nakasimangot, magkakasakit talaga tayo noon. Kasi walang harmony. Kaya hindi lang tayo dapat mabuti sa labas, mabuti rin sa loob. Hindi lang tayo polite on the outside, but actually nag-aaway on the inside, kundi ang sabi, magbagong loob. At kung tayo magbabagong loob, makikipagkasundo sa napakaraming tao, napakaraming mga tao pa ang nananalangin para sa atin, kaya tayo nakakatulog ng mahimbing. Hindi yung mga taong naghahangad na tayo ay sibakin, na tayo ay panain, talagang hindi ka makakatulog noon dahil yung espiritu mo nababagabag, dahil may ibang espiritu kung saan na gumugulo sa kanya. Spiritual po tayong mga beings. Hindi lang sabihin, ay maligo ka ng warm water, uminom ka ng warm water, makakatulog ka, kasi physical lang yon. We are not only physical beings. More than that, we are spiritual beings. And most of the time, we cannot sleep because of spiritual reasons. So let's uproot the roots that are spiritual in nature. Let's make peace with God, make peace with people, make peace with ourselves. Then we can sleep in peace. Remember, there's only one enemy that we should keep as an enemy, and that is the devil. And there's only one we should fear, that is God. Then we can have peace. Panginoon, salamat sa mga paalala niyo po. Kung may mga kapatid kami rito, Panginoon, na nahihirapang matulog, nahihirapang magkaroon ng peace of mind, bagabag, may mga nervyos, hipuin niyo po sa sandaling ito. Mga kapatid, habang lahat po na kayo ko, nais kong ipanalangin ang mga kasama natin ngayon dito na mayroong nervyos. Madali kayong matakot o nababagabag kayo o basta't hindi kayo payapa kahit hindi nyo alam kung takot kayo o hindi. Nahirapan kayo kumisang mag-concentrate, nahirapang magpahinga, matulog. Tumayo kayo at ipapanalangin ko kayo. Narito ang Panginoon para magpagaling. Hindi aksidenteng narito tayo ngayon, tinawag tayo para pagalingin sa mga karamdaman ng ating espiritu. Narito ang Panginoon at kumikilos siya sa ating kalagitnaan. Kung sino man sa inyo ang merong problema sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa kapayapaan ng loob, sabi ni Lord, my peace I give to you, not as the world gives do I give. Do not be afraid. My yoke is easy, my burden is light. Come to me all of you who are tired, all of you who are troubled, and I'm going to give you rest. Yan po ang sabi ng Panginoon. Sa mga hindi po tumayo, ay nais kong isipin na kayo mapayapa, patahimik ang inyong buhay. Salamat sa Diyos. Purihin niyo po ang Panginoon at idalangin niyo ang mga tumatayo sa ating kalagitnaan. Idalangin po ninyo yung mga nakatayo. Manalangin tayo para sa kanila. Salamat naman kayo nakaupo at tahimik ang inyong buhay. Pero yung mga kailangan pa ng lalo pang katahimikan, tulungan niyo ko ipanalangin sila. Panginoong Diyos, kayo na nakaalam ng aming mga dalahin at pasaanin sa buhay. Kayo na hindi namin maaaring paglihiman ng anumang bagay. Kayo na nakababatid ng aming mga takot. Hipuin niyo po ang bawat isang tumatayo ngayon sa iyong harapan. Hipuin niyo ng inyong mapagpala, mapagkalinga at maibiging mga kamay. At dumaloy nawa sa inyong mga kamay, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa inyong busilak at dalisay na puso.
Patanggapin niyo po kami, Panginoon, ng inyong pagpapagaling, ng inyong karunungan, ng inyong pag-ibig, ng inyong kapangyarihan. Bunutin niyo, Panginoon, ang mga ugat na pinagmumula ng mga suliranin ng mga kapatid na ito. Tapunan niyo kami ng liwanag at bawat isa sa amin ay malimi, malaman, maisip kung bakit kami may ganitong problema. Ipakita niyo sa amin ang mga personal naming pananagutan at turuan niyo kami kung paano ito itutuwid. Turuan niyo rin po kami magpatawad sa iba, sa aming sarili. Turuan niyo po kami, Panginoon, magtiwala sa inyo. At lagi niyo ipapaalala sa amin, higit lalo kayong dakila at malaki kaysa sa aming mga pinoproblema sa buhay. Amang Diyos, sa pagtataas ng kamay ng iyong alipin, humihingi ng iyong habag sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, paghimalaan niyo ang mga taong itong tumitindig sa inyong harapan. Pakitaan niyo ng iyong kapangyarihan. Yakapin niyo ng inyong mapagpalang mga bisig, Panginoon. Itaas mula sa mga pagkakayuko at sa mga pagkakadapa. Itaas, Panginoon, ang kalagayan alang-alang sa inyong habag. At nawa, Panginoon, bigyan ng karunungan at nang sa gayon malutas ang mga dapat lutasin. Bitawan ang mga dapat bitawan at manghawak sa inyo lamang. Pagpalain niyo, Panginoon, isang himala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hinihingi namin para sa mga kapatid na ito. Makatulog nawa ng mahimbing, magkaroon nawa ng kapayapaan, pawiin mo ang mga pangamba, pawiin mo, Panginoon, ang mga nerbiyos sa buhay, at ang kapayapaan na sa ilang nagmumula, igawad mo nawa. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang hinihingi nyo sa Panginoon. Tanggapin ninyo ang inyong mga kailangan na siya lang ang nakakapagbigay. Buksan ninyo ang inyong puso. Papasukin nyo ang Panginoong Jesus. Papasukin nyo ang kanyang mga biyayang daladala niya. Papasukin nyo ang kanyang mga katuruan, ang kanyang mga pagtutuwid, maging ang kanyang pagpalo. At nawa, ang kanyang pangalan ang lagi nyong masambit. Ang kanyang kadakilaan ang lagi nyong maalala. At ang kanyang kapayapaan ang lalo na maghari sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa dalangin ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nais ko naman pong imbitahin na mag-upuan na yung mga nakatayo at tumayo naman yung mga may pasalamat. Yung sasabihin nyo, nagpapasalamat ako, tahimik ang aking buhay, I can sleep. What a great privilege. Pag kumakain ako, may gana ako. Pag nakakita ko ng magandang tanawin, hindi ako tulala, hindi malayo ang tingin. Natitingnan ko yung bulaklak, natitingnan ko yung bukang liwayway. Nandun ako. That when I enjoy something, I am there. I am not elsewhere. Hindi ako tulala, hindi ako wala sa sarili. Nais kong palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kapayapaan ng buhay. Salamat, Panginoon, sa ganang kumain. Salamat po sa sarap matulog. Salamat po sa gana namin sa buhay na pwede kaming magkaroon ng kasiyahan. Humiihip lang ang hangin, nagpapasalamat na kami. Humihiga lang kami sa isang malinis na higaan, napakalaki ng pasalamat. Niyayakap lang kami ng mga mahal namin sa buhay para na kami nasa langit. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na yung biyayang ibinibigay nyo ay nagkakasya. At kung hindi man ito marami, mahimala na pagkakasya. Salamat, Panginoon, sapagkat dinadagdagan nyo ng kulay ang buhay namin. Dinadagdagan nyo ng tuwa. Salamat, Panginoon, napakababaw ng kaligayahan na pwede kaming sumaya sa maliliit na bagay. Ibinagbubunyi namin ang kabutihan ninyo, ang kapayapaan, at humihiga kami, nakakatulog naman kami. Kahit nga hindi na kami nakahigat nakasandalang, nakakatulog pa rin. Isang masarap na pagpapala mula sa inyo. Nawa, Panginoon, sa mapayapang buhay na tinatamasa namin, sa kasiyahan na tinatamasa namin, maging pagpapala kami sa iba. Huwag naming sarilinin ang mga kaligayahang ito, kundi aming ito, Panginoon, na ipagkaloob sa maraming tao. Maging mapaglingkod kami at mapagpasalamat. At Panginoon, pinupuri namin kayo, dinadakila, dahil kayo ang nag-iingat sa amin. Purihin po kayo, Panginoon, aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus.